Roma. Gabi ng anunsyo. Humahampas ang malamig na hangin sa mukha ng libo-libong tao na nagtipon sa Plaza de San Pedro. May ilang nakayuko sa panalangin, may hawak ang iba ng mga kandila, at ang karamihan ay may hawak na cellphone, naghihintay ng balita. Ilang segundo bago ang pag-anunsyo, tumahimik ang buong lugar. Parang ang buong mundo ay huminto upang makinig. Habemus Papam. Landecimum Quartum. Hindi agad sumambulat ang palakpakan. Bagkus may humaliling katahimikan. Sa balkonahe, lumitaw ang isang payat na figura. Hindi siya umiti. Hindi rin siya nagtataas ng kamay upang magbasbas. Tahimik siyang nakatayo sa kamarahang nag-cruise sa sarili. Orate pro me, bulong niya. Manalangin kayo para sa akin. Pagkatapos nyon, agad siyang lumisan sa balkonahe. Hindi siya nagtungo sa palasyo. Hindi siya sumakay sa sasakyang may bandila. Sa halip, naglakad siya papasok sa Domus Sanctae Marthae, isang tirahang karaniwang para sa mga obispo. Doon siya nag-check-in na parang isa lamang sa mga panauhin. Tinanggihan niya ang silid na may antigong kasangkapan. Pinili niya ang pinakasimpleng kwarto, isang kama, isang mesa, isang krusipihong kahoy. Hindi ako hari, wika niya sa madre na sumalubong. Ako ay lingkod. Kinabukasan, sa unang misa bilang Santo Papa, walang kamera. Walang live stream. Walang anunsyo. Sa maliit na kapilya ng Santa Marta, nagmisa siya na para bang nag-iisa. Ang kanyang tinig ay hindi matatag ngunit buo. Ang simbahan ay hindi nangangailangan ng mga plano. Kailangan ito ng mga pusong handang masaktan. Habang isinusubo niya ang ostya sa katahimikan, ilang sakristan ang napaluha. Samantala, sa loob ng Vatican may pagkalito. Ang bagong papa ay hindi nagpapatawag ng pulong. Hindi rin nagpapadala ng mga utos. Isang kardinal mula sa Hilaga ang umiling habang kausap ang isa pang opisyal, hindi siya nagpapakilala. Hindi siya sumusunod sa inaasahan. Ngunit may isa sa kanila, si Arsobispo Inigo, ang tumingin sa malayo habang kinakausap ang kanyang rosaryo. Pero siya'y nananalangin, anya. 2 linggo makalipas, isang lihim ang kumalat, tinanggihan ng Papa ang diplomatic reception ng isang makapangyarihang bansa. Isang mataas na opisyal ang nagpilit makiusap. Banal na Ama, malaking insulto ito kung hindi kayo haharap. Tahimik si Len Dasay. Tumayo siya, kinuha ang lumang Biblia mula sa kanyang mesa at binuklat ito sa Mateo. Anong pakinabang ng isang mundo kung ang kaluluwa ay naliligaw, bulong niya. Iniwan niya ang usapan at nagtungo sa isang simbahan sa labas ng Vatican. Walang kamera. Walang anunsyo. Nagdasal siya ng 2 oras sa dilim. Sa kanya, isang madre sa isang rural na kumbento ang nakatanggap ng liham. Personal. Kamay mismo ng Papa ang sumulat. Narinig ko ang inyong katahimikan, sabi roon. At sa katahimikang iyon, naroroon ang espiritu. Ang liham ay walang formalidad, walang logo, walang selyo. Isang papel na sulat kamay lamang, ngunit dinala ito ng buong komunidad sa gitna ng misa. Doon nila ito binasa sa harap ng altar, at walang mata ang nanatiling tuyo. Gabi. Ilang araw matapos ang liham. Isang tagalinis ng hardin ng Vatican ang naglakad pabalik sa barracks nang makita niya ang isang figura sa dilim. Nang lumapit, kinilabutan siya. Banal na Ama? Umiti ang Papa. Ikaw, anong pangalan mo? Lucas po. Hinawakan ng Papa ang kanyang balikat. Lucas, marumi ang mga kamay mo sa alikabok. Sa akin naman, sa kasalanan. Pareho tayong kailangang maligo sa awa ng Diyos. Sa Santa Marta, gabi na, tahimik ang bawat pasilyo. Ngunit mula sa kapilya, maririnig minsan ang bahagyang yabag, mga hakbang ng isang tao na hindi makatulog. Si Len Dasay, gising pa. Nakaluhod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. At sa katahimikang iyon, nagsisimula ng lumindol. Simula pa lamang ng kanyang pontipikado, ramdam na agad ng buong Vatican na may kakaibang galaw ang bagong Santo Papa. Hindi ito ang uri ng pamumuno na inaasahan ng mga nakasanayan sa Curia. Sa halip na mga pulong at talumpati, mas pinili ni Len Dasay ang pakikipagtagpo sa mga hindi kilala, mga madre sa mga liblib na kumbento, mga misyonerong hindi pa nakatuntong sa Roma, at mga mongheng hindi nagsasalita sa loob ng maraming taon. Isang hapon, sa maliit na bulwagan ng Santa Marta, nakaupo ang Papa sa harap ng isang lalaking may balbas at nakasuot ng simpleng tunika.
Isang monghe mula sa Timog Italia na walang titulo, walang publikasyon, at hindi nakapunta sa Vatican kailanman. Ano ang ginagawa mo sa iyong komunidad tuwing madaling araw? Tanong ng Papa. Sumagot ang monghe, naglalakad ako sa pagitan ng mga kwarto ng aking mga kapatid, upang marinig kung sino ang hindi makatulog. Kung may umiiyak, mananatili akong nakaluhod sa labas ng pintuan niya. Tumango si Lendase. Mas mahalaga yon kaysa sa 1,000,000 sermon. Habang palihim ang kanyang mga paggalaw, lantad naman ang epekto. Sa loob lamang ng 1 buwan, 3 kilalang pangalan sa Kurya ang nawala sa kanilang mga pwesto. Mga kardinal na palaging nasa harap ng kamera, mga eksperto sa diplomasya at doktrina. Pinalitan sila ng mga figurang halos walang sinuman ang nakakakilala. Walang anunsyo. Walang paliwanag. Isang simpleng buletin lamang, isinasagawa ang reoryentasyon ng pamumuno ayon sa bagong pananaw pastoral. Isang obispo mula sa Burkina Faso ang naging pinuno ng Congregation for Seminaries. Walang Facebook, walang Twitter, hindi marunong mag-Ingles. Kilala lamang sa kanyang lalawigan bilang isang taong namumuhay sa kulungan ng katahimikan at panalangin. Ayon sa ilang kaibigan, halos 2 dekada siyang tumangging tanggapin ang promosyon. Isa pang itinalaga, isang matandang madre mula sa Ecuador, ay ginawa niyang espiritual na tagapayo ng dikasteryo para sa buhay relihiyoso. Ang ilan ay nabigla. Babae. Sa ganitong antas. At hindi man lang madre superiora. Ngunit may isang pari ang nagsabi, sa loob ng 2 minuto ng panalangin kasama siya, parang naririnig mo ang langit. Samantala, sa loob ng Kurya, nagsisimula na ang bulungan. Isang pribadong pagpupulong ng mahigit 10 opisyal ang naganap sa isang tanggapan sa likod ng San Damaso. Ang ilan ay galit. Ang ilan ay takot. Ngunit lahat ay nalilito. Paano tayo gagalaw kung hindi natin alam ang direksyon? Tanong ng isa. Hindi ba't ito na nga ang direksyon? Sagot ng matandang arsobispo. Patahimikin ang ingay. Ibalik ang simbahan sa panalangin. Ngunit hindi madaling lunukin yon. Ang ilan ay nadarama ang pagkawala ng kapangyarihan. Ang mga abalang iskediul ng mga press briefing ay nawala ng saysay. Mga opisyal na dati kinukunan ng larawan ay biglang hindi na tinatawag. Ang sentro ay gumagalaw, hindi patungo sa itaas, kundi pababa. Palalim. Papaloob. May isang gabi, sa gilid ng St. Peter's Basilica, isang binatang pari na bagong ordinado ang naabutan ng Papa sa isang sulok, tahimik na nakaupo. Pagod ka ba? Tanong ng Papa. Opo. Hindi po sa trabaho. Sa sarili ko po, sagot ng pari. Umupo ang Papa sa tabi niya. Ilang minutong katahimikan. Saka siya nagsalita, kapag ang tinig ng Diyos ay tila nawala sa gitna ng lahat ng ginagawa mo, hindi ibig sabihin wala na siya. Ibig sabihin, gusto niyang mag-usap kayo sa ibang lugar. Sa Santa Marta, gabi-gabi, dumadalaw si Lendase sa maliit na kapilya. Walang kasamang gwardiya. Walang kamera. Isang sulyap sa kanya at mararamdaman mong may bitbit siyang mga tanong mula sa buong mundo at isinusuko niya ito sa altar. Isang madre mula sa Poland na pinatawag para sa isang personal na pag-uusap ay nagulat sa tanong ng Papa. Sa panahong ito, saan mo nararamdaman ang espiritu? Napaluha siya. Sa kusina ng aming kumbento, kapag naghuhugas kami ng pinggan at sabay-sabay kami nagdarasal ng rosaryo. Hindi iyon sinulat sa dokumento, hindi iyon ibinroadcast. Ngunit kinabukasan, isang direktiba mula sa opisina ng Papa ang inilabas. Ang pananaw sa buhay relihiyoso ay dapat magsimula sa mga espasyo ng simpleng kabanalan. Habang patuloy ang mga pagbabagong ito, ang mga lumang haligi ng pamahalaang simbahan ay unti-unting natitinan. Hindi dahil sa pagsabog, kundi dahil sa isang lakas na hindi nila maintindihan, ang lakas ng panalangin. Sa isang liham na ipinadala sa lahat ng obispo ng Timog Amerika, isinulat niya, hindi tayo tinawag para magpatakbo ng institusyon. Tinawag tayong mahalin ang Diyos sa harap ng altar, at mula roon, yakapin ang kanyang bayan. May mga tumanggap ng liham na iyon na agad nagpatawag ng retreat para sa kanilang mga pari. May ilang tumanggi, nagsabing ito ay hindi praktikal. Ngunit unti-unti, ang epekto ng pananahimik ng Papa ay kumakalat. Ang katahimikan ay hindi nakawalan ng salita. Isa na itong tinig. Sa isang tanghalian, isang batang pari ang nagtanong sa kanyang obispo, ano po ba talaga ang direksyon ng Papa? Sumagot ang obispo, hindi ko alam. Pero alam kong totoo siya. At minsan, yon lang ang mahalaga.
Sa Vatican mismo, ang mga dating punong tanggapan ay hindi na abala sa mga dokumento. Ang mga bagong opisyal ay gumugugol ng oras sa panalangin bago ang kahit anong pagpupulong. May isa pang nakita si Monsignor Arturo, ang bagong namumuno sa isang dikasteryo, na may pasa sa tuhod. Nagkaaksidente po ba kayo? Umiling ang opisyal. Hindi po. Nakaluhod lang. At sa ganitong paraan, ang simbahan ay sumisigaw, hindi sa mikropono, kundi sa katahimikan ng mga pusong muling nagdarasal. Ang pag-ikot ng mga araw sa Vatican ay palaging sinusukat sa kampanilya, kalendaryo, at kilos ng mga kardinal. Ngunit mula nang maupo si Lendasi, unti-unting naglaho ang ritmo ng luma. Isang bagong galaw ang lumilitaw, hindi sa anyo ng mga bagong programa o dekretong tinatawag na reformas, kundi sa katahimikang may lalim, sa tanong na paulit-ulit, masinsin, at walang palugit, nagdarasal ka ba talaga? Isang hapon, sa bulwagan ng Clementina, nagtipon ang 27 kardinal para sa isang inaasahang panayam kasama ang Papa. Lahat ay naghanda. May dalang mga dokumento, ulat, presentasyon, at ilang may handang talumpati. Ngunit nang dumating si Lendasi, walang sinuman ang tinawag upang magsalita. Umupo siya sa gitna ng silid, at sa loob ng 15 minuto, tahimik lang siyang nakatingin sa bawat isa. Tila tinatandaan ang kanilang mga mukha, iniintindi ang kanilang anyo, hindi bilang opisyal, kundi bilang mga kaluluwang may bitbit na aninong hindi nakikita sa papel. Pagkatapos ng katahimikan, marahan siyang tumayo. Mga kapatid, anya, hindi ako narito upang pakinggan ang inyong mga plano. Narito ako upang itanong, mula sa ating pinakailalim, isa lang, nagdarasal ba tayo ng totoo? Walang nakasagot. Sa dulo ng silid, isang kardinal mula sa Asya ang nagtangkang magsalita. Banal na Ama, sa aming opisina. Ngunit tinapik ng Papa ang hangin, parang sinasabing huwag muna. Hindi ko tinatanong kung may oras tayong magdasal. Tinatanong ko kung lumuluha ba tayo sa harap ng Diyos kapag walang nakakakita. Doon nagsimulang mabago ang buong silid. Hindi sa estruktura kundi sa loob. Isa-isang inilapag ng mga kardinal ang kanilang mga dokumento. Ang isang pinuno mula sa hilagang Europa ay tinakpan ng panyo ang kanyang mga mata. May isa pang tila na payuko sa bigat ng tanong. Isang oras pa ang lumipas. Walang mga presentasyon. Walang programa. Sa halip, tahimik na pagbabalik loob. Sa pagtatapos ng pagpupulong, dinala ng Papa ang lahat sa maliit na kapilya sa gilid ng bulwagan. Walang sinabi. Lumuhod siya sa harap ng San Simo. Isa-isa, sumunod ang mga kardinal. Walang nagdasal ng malakas. Walang nag-utos. Walang nagturo. Ngunit isang uri ng init ang bumalot sa kanila. Ang katahimikan ay hindi na katahimikan. Isa na itong apoy. Kinabukasan, isang kardinal ang nagsulat ng liham sa kanyang diocesis, hindi ako pinangaralan ng Papa. Ngunit naramdaman ko sa kanyang tingin ang panawagan na muling ilagay ang aking puso sa altar. Sa mga sumunod na linggo, sunod-sunod ang mga pribadong pagpupulong. Walang agenda. Walang plano. Isang tanong lang ang laging bumabalik. Nasaan ang apoy? Isang araw, pinatawag ng Papa ang 3 pinuno ng mga seminaries mula sa Europa. Nagtungo sila sa Santa Marta, inaasahang pag-uusapan ang mga formasyon, kurikulum, at pastoral modules. Ngunit sa unang minuto ng pag-uusap, tinanong sila ni Lendasi, paano kayo nagdiriwang ng Eukaristya tuwing umaga? Nagulat sila. Banal na Ama, depende po sa schedule. Tumango ang Papa, ngunit hindi sumagot. Kumuha siya ng brebyaryo at inilapag ito sa mesa. Kung ang hinaharap ng simbahan ay itinatayo natin sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga aktibidad, ngunit hindi sa pamamagitan ng pag-aalay, ano ang itinuturo natin sa ating mga pari? Tumahimik ang lahat. Isang rektor ang umamin. Marami po sa amin, banal na Ama, ay nahuhulog sa paggawa, hindi sa panalangin. Ngumiti sila Nasay. Mas mabuti pang ang seminarista ay marunong tumahimik sa harap ng Panginoon kaysa mahusay magsalita sa harap ng mundo. Sa isang misa sa Santa Marta, na hindi inanunsyo, dumalo ang ilang mga bagong obispo mula sa mga malalayong lalawigan. Hindi sila sinabihan na ang Papa mismo ang magmimisa. Sa kanyang homilya, hindi siya tumingin sa papel. Hindi rin siya nagturo. Ang mundo ay nauuhaw sa mensahe. Ngunit higit sa mensahe, nauuhaw ito sa mga taong nasunog ng presensya ng Diyos. Hindi ko kailangan ang mga leader. Kailangan ko ang mga apoy.
Pagkatapos ng misa, isa sa mga obispo ang lumapit. Banal na Ama, anya, paano po ba ako magiging apoy kung tuyo na ang puso ko? Hinawakan ng Papa ang kanyang mga kamay. Maglakad ka papunta sa tabing dagat ng panalangin. Doon mo maririnig muli ang tinig na unang tumawag sa iyo. Habang lumalalim ang mga ganitong eksena, ang ilang sektor ng Korea ay lalo nang nababalisa. Sa kanilang mga tanggapan, hindi na uso ang mga papel na may stamp. Wala na ring malinaw na memo. Ang mga pabor ay hindi na ibinibigay sa mga malapit sa media. Bagkus, pinapaboran ang mga hindi kilala, mga simpleng pari na hindi takot mapag-iwanan ng mundo, basta't makasabay sa Diyos. May isang bagong hinirang na tagapayo mula sa Peru. Hindi marunong gumamit ng computer. Pero ang unang tanong niya sa isang pagpupulong ay, saan po ba ang silid ng adorasyon? At doon siya laging makikita tuwing alas 6 ng umaga, nakatayo, nakaluhod, tahimik. Sa mga eskwelahan ng teolohiya, nagsimulang tanungin ng mga estudyante ang kanilang mga propesor, ano po ba ang ibig sabihin ng poda espiritual na sinasabi ng Papa? Isang guro ang sumagot habang nakatingin sa bintana, ibig sabihin yon, tinatanggal ng Diyos ang mga dahong maganda sa paningin pero hindi na nagbibigay ng bunga. Ibig sabihin, ang Papa ay hindi nagpapapansin. Siya'y nagpapalinaw. Isang gabi, naglakad ang Papa sa Vatican Gardens. Kasama niya si Padre Emmanuel, isang misyonero mula sa Sudan. Tahimik silang naglalakad. Walang bodyguard. Walang flashlight. Emmanuel, wika ng Papa, ilang taon ka nang nasa disyerto? 18 po. Anong natutunan mo roon? Tahimik ang Diyos, banal na Ama. Pero kapag nagsalita siya, bumabagsak ang langit. Tumango si Lendase. Kaya gusto kong dalhin ang simbahan sa disyerto. Hindi upang parusahan, kundi upang pakinggan ulit ang langit. Sa mga bayan ng Africa, Asia at Latin America, nagsimulang magbago ang tono ng mga homilya. Hindi na ito tungkol sa mga proyekto. Hindi na tungkol sa mga plano. Tumutok ito sa mga tanong, nagdarasal ba tayo? Nakikita pa ba natin si Kristo sa tinapay? Nasaan ang apoy? Sa isang parokya sa Brazil, isang matandang pari ang umamin sa kanyang sermon, matagal ko nang hindi naririnig ang tinig ng Diyos. Pero ngayong pinapaalala ng Santo Papa na mahalaga ang katahimikan, babalik ako roon. At sa Rome, sa likod ng lahat ng ito, isang kardinal ang sumulat sa kanyang diary. Ang Papa ay hindi nag-uutos. Hindi siya nagtataas ng boses. Pero ramdam namin ang apoy na dala niya. Sapagkat kapag ang isang tao ay tunay na nagdarasal, ang buong paligid niya ay nagbabago, hindi dahil sa ingay, kundi sa liwanag. At ganoon na ang nangyayari. Sa katahimikan ng kanyang pamumuno, sa lalim ng kanyang mga tanong, sa pananatili niyang walang karangyaan, unti-unting naglalagablab ang espiritu. Ang balitang hindi na muling ipapalabas sa telebisyon ang mga misa ni Len Nasi ay hindi inilabas bilang anunsyo. Wala ring pahayag mula sa Vatican Press Office. Isang araw, basta na lang wala ng signal. Wala na sa feed ng Vatican Media. Walang misa sa YouTube. Walang live stream. Walang kahit ano. Siguro may problema sa teknikal, bulong ng isang mamamahayag mula sa Estados Unidos habang nakatingin sa screen. Ngunit ng 3 araw na ang lumipas at patuloy pa rin ang katahimikan, saka lumabas ang isang linya sa opisyal na buletin ng Vatican, ayon sa desisyon ng Santo Papa. Ang mga liturhiya sa Santa Marta ay ipagdiriwang na hindi na may kasamang publikong media. At doon nagsimula ang pagputok ng mga reaksyon. Bakit tinatanggal ang akses ng bayan sa mga misa? Sigaw ng ilang kilalang komentarista. Hindi ba't ito ay hakbang pabalik sa kadiliman? Tanong ng isang kilalang teologo sa isang forum online. Ngunit walang tugon mula sa Papa. Walang paliwanag. Walang debate. Walang pag-aaway. Ang tanging sagot ay ang paglalakad niya, tuwing umaga, papunta sa Santa Marta, tahimik, may rosaryo sa bulsa. Sa isa sa mga misa, may dumalaw na obispo mula sa Canada. Nang malaman niyang hindi ito ipapalabas, tinanong niya ang sakristan, wala bang dokumentasyon, kahit man lang para sa archive. Sumagot ang sakristan, ang langit ang archive ngayon. Sa Curia, isang internal na pagpupulong ang tinawag ng isang grupong tinaguriang Collegium de Communication. Ang paksa, komunikasyon sa panahon ng katahimikan. Ang pinuno ng pulong, isang arsobispo na dating tagapayo sa media, ay napailing habang binabasa ang ulat. Walang misa. Walang speech. Walang pagbati sa mga opisyal na bisita.
Paano tayo magpapaliwanag sa mundo? Isang kabataang pari sa gilid ng silid ang mahina, ngunit matatag ang tinig. Siguro po, hindi natin kailangang ipaliwanag. Kailangan lang natin sumunod. Ngunit hindi ito madaling tanggapin para sa mga nasanay sa visibility, sa media, sa press kits. Lalo pat sunod-sunod ang mga desisyon ni Len na si kanselasyon ng ilang diplomatikong pagtanggap, pagtanggi sa mga honorary events, at pagtigil ng tradisyonal na paglalabas sa bintana tuwing linggo para sa Angelus. Nasaan ang Papa? Tanong ng mga turista. Sa loob. Sa panalangin, sagot ng isang gwardiya. Isang araw, isang opisyal mula sa isang prominenteng bansa ang nagtangkang makipagkita sa Papa para sa isang ceremonial exchange. Ang kanyang entourage ay may dalang camera crew, dokumento, at regalo. Ngunit nang ipagbigay alam sa kanila na hindi tatanggapin ng Santo Papa ang protocol meeting at na walang kamera ang papayagang pumasok, nagkaroon ng kaguluhan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ng opisyal, medyo mataas ang boses. Isang matandang monsenyor ang lumapit at marahang nagsabi, ang espiritu ay hindi kinukunan ng larawan. Umalis ang delegado na hindi man lang nakapagsalita kay Len na si. Kinabukasan, sa isang personal na journal ng isa sa mga tagasalin ng Vatican, nabasa ang tala, ang Papa ay hindi tinanggihan ang opisyal. Tinanggihan niya ang palabas. Isang umaga, sa loob ng Santa Marta, bago magsimula ang misa, lumapit si Padre Julian, isang paringgaling Argentina, sa Santo Papa. Banal na Ama, hindi po ba mas makabubuti kung mapanood ng mundo ang misa? Hindi po ba ito paraan ng ebanghelisasyon? Tumango si Len Dace. Anak. Ngunit ang ebanghelisasyon na hindi dumaan sa pagdarasal ay nagiging promosyong personal. Pero paano po namin malalaman na totoo ang mensahe kung hindi namin naririnig? Umiti ang Papa. Makikita mo ang ebanghelyo sa puso ng taong tahimik pero nag-aalam. Sa mga seminaryo, nagsimula na rin ang pagbabago. Ang mga estudyante ay pinayuhang huwag gumamit ng cellphone sa loob ng kapilya. Ang mga homilya ay pinapaikli, at pagkatapos ng misa, imbes na magbigay ng anunsyo, may 5 minutong katahimikan. Isang estudyanteng seminarista ang nagtanong, bakit hindi na lang tayo magbigay ng pamphlet para malinaw? Ang rektor ay sumagot, dahil ang tunay na linaw ay dumarating sa gitna ng katahimikan, hindi sa teksto. At sa Argentina, sa isang kapilyang hindi kilala, isang matandang madre ang nagbigay ng simpleng sermon, kapag tahimik ang altar, ang Diyos ang nagsasalita. Sa gitna ng lahat ng ito, lumitaw ang usap-usapan, ang Papa ba ay lumalayo sa mundo? Isang komentarista sa telebisyon ang nagsabing, baka siya'y nawawalan ng direksyon. Wala tayong naririnig mula sa kanya. Ngunit sa isang hindi inaasahang okasyon, habang naglalakad papunta sa simbahan, nilapitan ng isang bata ang Santo Papa. Wala siyang kamera, wala siyang dokumento, wala siyang tanong. May hawak lang siyang rosaryo. Inabot niya ito. Banal na Ama, ito po para sa inyo. Kinuha ito ng Papa, hinalikan, at bumulong, salamat. Sa katahimikang ito, ako'y nadinig ng Diyos. Mula noon, nagsimula ang isang bagong tradisyon. Ang mga misa sa Santa Marta ay laging nagsisimula at nagtatapos sa katahimikan. Walang musika maliban sa tinig ng kongregasyon. Walang sinuman ang binabati ng publiko. Walang pangalan ang binabanggit. Tanging isang bagay lamang ang sentro, ang altar. Sa isang misa, isang sakristan ang sinabihan ng isang bisita, parang napakahina ng tunog. Hindi ko halos marinig ang sinabi ng Papa. Ang sagot niya, hindi po siya nagsasalita para sa inyo. Nagsasalita siya sa Diyos. At habang ang iba ay naguguluhan, ang mga kapilya sa malalayong probinsya ay muling napupuno. Ang mga liturhiya na hindi isinapubliko ay tila naging mas totoo. Sa isang simbahan sa India, isang paring misyonero ang nagkomento sa isang liham sa Roma. Sa unang pagkakataon, walang kamera, walang mic, walang props. Pero naramdaman kong parang nasa langit ang misa. Sa dulo ng isang linggo, isang kardinal ang lumapit sa Santo Papa sa Santa Marta. Banal na Ama, marami pong nalilito sa katahimikan niyo. May mga nagsasabing nawawala na ang liderato. Tahimik si Len Dace. Pagkatapos ng ilang saglit, sinabi niya, kapag nilinis ang templo, tumitigil ang ingay. At doon, muling naririnig ang Diyos. At mula sa puntong iyon, mas lalo pang tumahimik ang Roma. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa presensya. Isang liham. Walang selyo ng estado. Walang media advisory. Walang formal na seremonya.
Ngunit sa bawat sulok ng mundo, ito ay natanggap ng mga obispo sabay-sabay, tila iisang hininga ng espiritu. Isang utos na hindi tunog parusa, ngunit halakhak ng isang apoy na naglalagablab sa kaluluwa. Mula ngayon, bawat obispo ay inaanyayahang maglaan ng isang buong araw bawat buwan para sa tahimik na pagninilay. Walang pulong. Walang aktibidad. Walang kamera. Tanging ang Diyos lamang ang kausap. Sa Roma, may mga umalma. Paano kung may krisis sa diocese? Paano ang mga appointment? Paano ang schedule? Ngunit sa silid ng Santa Marta, habang binabasa ng isang guro ang mga reaksyon, ngumiti si Len na si. Kapag hindi na kayang tumigil ng pastol upang makinig, paano niya maririnig ang huni ng tupa? Sa isang pagpupulong ng mga seminary rectors mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, isa pang alon ang dumating. Isang direktiba, pinirmahan ng Santo Papa mismo. Ang mga seminaryo ay hindi dapat maging paaralan ng kahusayan, kundi paaralan ng kabanalan. Kung ang mga seminarista ay mas magaling magsalita kaysa magdasal, mali ang ating formasyon. Kasabay nito, ipinakilala ang bagong programa, 40 Days, isang 40 araw na tuluyang pananatili ng mga seminarista sa isang lugar ng panalangin, walang cellphone, walang internet, walang labas. Katahimikan. Komunidad. Rosaryo. Pag-aalay. Sa isang pagpupulong ng formators sa Estados Unidos, isang tanong ang ibinato. Hindi ba't sobra ito para sa mga bata? Isang obispo mula sa Nigeria ang tumayo. Mas sobra ang mundo sa kanila. Kung hindi natin sila turuang lumuhod ngayon, luluhod sila sa mundong hindi kay Kristo. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Sa mismong Roma, isang araw ng retreat ang pinangunahan ni Len Nasi para sa mga bagong pinunong obispo. Hindi sila dinala sa conference room. Sa halip, inanyayahan sila sa isang simpleng kapilya sa labas ng lungsod. Pagdating nila, walang tagapagsalita. Walang handout. May lamang isang papel sa gitna ng altar, may 3 tanong. Isa, ilang minuto ka talagang nagdarasal bawat araw, nang walang hawak na papel o telepono? 2, kailan ka huling lumuhod sa harap ng altar at umiyak? 3, bakit ka pa naglilingkod kay Kristo? Dahil ba sa Kanya o sa posisyon? Walang kailangang isulat. Walang kailangang isumite. Ngunit sa mata ng mga naroroon, isa itong tinig na humihiwa ng kaluluwa. Pagkatapos ng 2 oras ng katahimikan, naglakad si Len na si papasok. Walang sermon. Tumayo siya sa gitna ng altar. Tumingin sa kanilang lahat at nagsalita. Hindi ko kailangan ng mga obispong marunong tumanggap ng bisita. Kailangan ko ng mga obispong marunong lumuhod. Sa isang diocese sa Brazil, si Bishop Renato, kilala sa kanyang mga media appearances, ay tumigil bigla sa lahat ng kanyang commitments. Isang anunsyo ang lumabas mula sa kanyang opisina, mula ngayon, bawat unang Biyernes ng buwan, ako ay mananatiling walang appointment. Isang araw lamang para sa Diyos. Naging usap-usapan ito sa buong bansa. May pumuri. May tumutol. Ngunit dumami ang sumunod. Sa isang pagtitipon ng mga laiko, may isang batang babae na lumapit sa kanya. Obispo, totoo po bang nag-iyakan kayong mga pari sa retreat nyo? Napangiti si Bishop Renato. Anak, dahil matagal ng tuyo ang mga mata namin sa harap ng krus. Maging sa mga kumbento, umabot ang pagbabago. Sa isang kilalang kongregasyon ng mga madre, isang mensahe mula sa Papa ang dumating. Kung ang inyong pagkilos ay naging mas mahalaga kaysa sa inyong panalangin, oras na para huminto. Magbalik. Magdasal. Sa unang pagkakataon sa halos 2 dekada, ang buong kumbento ay isinara para sa isang linggong total retreat. Walang labas. Walang komunikasyon. Isang buong linggo ng pagbabalik sa ugat. Isang madre ang nagsulat sa kanyang diary, akala ko'y kilala ko na ang Diyos. Pero ngayong walang ginagawa, nalaman kong hindi ko pa siya lubos na minamahal. Sa Pilipinas, isang seminaryo sa Baguio ang unang sumubok ng 40 days. 40 seminarista, isinailalim sa panatang katahimikan. May isa sa kanila, si Miguel, ang una palang araw ay gustong umatras. Hindi ko kaya, Father. Tahimik masyado. Wala akong mahawakan. Ngunit sinabi ng kanilang direktor, kapag hindi mo kayang tahimik sa harap ni Kristo, paano ka magiging pari sa mundo na ang ingay ay araw-araw? Sa 3 linggo, si Miguel ang laging unang gumigising. Siya rin ang huling umaalis sa kapilya.
Sa huling araw ng retreat, umiiyak siyang nagsabi, "Ngayon ko lang nakita ang sarili kong nakatingin si Kristo sa akin, at hindi sa trabaho ko." Sa Santa Marta, habang binabasa ni Len Nasio ang mga ulat, tahimik lamang siyang nakaupo. Walang tagumpay na ipinagdiriwang. Walang numero. Walang metrics. Isang guro mula sa France ang sumulat sa kanya, "Banal na Ama, hindi ko na alam kung gaano karami ang pupunta sa seminaryo ngayong mahirap na ang mga panuntunan." Sumagot si Len Nasi sa sariling sulat kamay, "Mas gugustuhin kong 5 pari na tunay na nagmamahal kay Kristo kaysa 50 mahusay magsalita ngunit walang panalangin. Hindi ko hinahanap ang dami. Hinahanap ko ang lalim." Dahil dito, unti-unting nagbago ang proseso ng pagtanggap sa mga bagong seminarista. Hindi na batay sa akademikong tagumpay o likas na liderato. Ang unang tanong sa aplikasyon ay naging, "Anong bahagi ng araw mo ang hindi mo kayang ipagpalit sa anumang bagay maliban sa panalangin?" Habang lumalawak ang paggalaw ng bagong pamantayan, may mga pagtutol. May ilang lider relihiyoso na lihim na nagpahayag ng pangamba. Isang formal na liham mula sa ilang obispo sa Europa ang ipinadala sa Congregation for Bishops. Nilalaman nito, ang bagong patakaran ay hindi sensitibo sa mga sitwasyong pastoral. Hindi ito angkop sa modernong mundo. Ngunit ang tugon ng Papa ay maiksi. Isang linya lang, ang modernong mundo ang dapat magbalik loob, hindi ang altar ang mag-adjust. Sa isang pribadong pagpupulong, binisita ni Len Nasi ang isang seminaryo na matagal na niyang minomonitor. Sa huling bahagi ng kanyang pagdalaw, tinanong niya ang mga formator. Kung aalisin ang lahat ng aktibidad, workshop, exposure programs, ano ang matitira sa inyong formasyon? Tahimik ang silid. Pagkatapos ng ilang minuto, sumagot ang isa, "Sana po, ang natitira ay isang lalaking handang mamatay para kay Kristo." Tumango ang Papa. "Kung iyan ang natitira, sapat na." At sa mga parokya, kung saan madalas ay busy ang mga pari, nagsimula na ring lumaganap ang bagong utos, isang araw ng panalangin bawat buwan, hindi opsyonal. Hindi para sa parish planning. Hindi para sa meeting. Isang araw lang para sa Diyos. May ilang nagreklamo. Ngunit may higit pang sumunod. Isang matandang pari sa Southern Italy, kilala sa kanyang pagiging masipag, ang nagsabi, "Ngayon ko lang naramdaman na ako'y pari ulit. Hindi dahil sa ginawa ko, kundi dahil tumigil ako at nanahimik." Sa gitna ng lahat ng ito, muling bumulong si Len Nasi sa isa sa kanyang paboritong pari, si Padre Gianni. "Alam mo kung bakit ko ginagawa ito? Dahil gusto ninyong linisin ang simbahan? Hindi. Dahil gusto kong bumalik ito sa paanan ng krus. Ang simbahan na hindi lumuluhod ay hindi makakatayo." At sa gabing iyon, sa Santa Marta, walang misa. Walang audience. Wala ring dokumento. Tanging ang Papa, nakaluhod sa dilim. Sa kanyang likod, walang kamera. Sa harap niya, ang krus. Isang umaga sa Roma, habang ang araw ay hindi pa sumisikat, isang hindi inaasahang balita ang lumabas sa buletin ng Vatican. Ang lahat ng proseso ng beatifikasyon at kanonisasyon ay pansamantalang sinuspinde hanggang sa maisakatuparan ang isang malalimang pagsusuri sa kasalukuyang pamantayan. Walang paliwanag. Walang timeline. Walang press conference. Isang teologo sa Roma ang hindi napigilang magtanong sa kanyang social media, "May krisis ba sa kabanalan?" Ngunit para kay Len Nasi, ang tanong ay hindi iyon. Sa isang pribadong pagpupulong kasama ang ilang madre mula sa contemplative communities, sinabi niya, "Ang kabanalan ay hindi nawawala. Pero ang ating pagkaunawa sa kabanalan ay minsan natatabunan ng sigaw ng publiko. Ayokong itaas sa altar ang isang pangalan dahil sa dami ng followers. Gusto kong maitaas ang isang kaluluwa dahil sa lalim ng kanyang pakikiisa sa krus." Sa loob ng kurya, ito ang simula ng matinding pag-uga. "Paano na ang mga planong binuo na?" tanong ng isang opisyal sa Congregation for Saints. "Paano ang mga budget, dagdag ng isa?" Ang sagot mula sa Santa Marta ay maikli, ang kabanalan ay hindi minamadali. At hindi pinupondohan. Ito ay tinutuklas sa katahimikan. Hindi lamang ang mga canonizations ang naapektuhan. Sinimulan din ni Len Nasi ang isang matinding repaso ng lahat ng mga plano pastoral sa buong mundo. Isang bagong patakaran ang inilabas, walang plano ang dapat aprubahan kung hindi ito isinilang sa panalangin. Kasabay nito, isang malawakang pagbabawas ng gastusin ang ipinatupad sa Vatican.
Hindi dahil sa kakulangan ng pondo, kundi dahil sa isang paniniwala, ang simbahan na hindi marunong mamuhay ng payak ay nawawala sa kanyang misyon. Isang kwento ang lumaganap sa loob ng Vatican ng mabilis. Isang monje Cistercians mula sa Hilagang Espanya, si Fray Toms, ay itinalagang espiritual na tagapayo ng Secretariat of State, ang pinakamakapangyarihang tanggapan ng simbahan. Ngunit may kondisyon si Fray Toms, hindi ako alis sa aking selda. Ang tugon ni Lenda si, kung doon nagsasalita ang espiritu, doon rin kami makikinig. Simula noon, tuwing ika-5 ng buwan, isang liham mula sa monasteryo ang dumarating sa Vatican. Sulat kamay. Walang pamagat. Walang protocol. Tanging mga salitang dumaan sa araw-araw na panalangin. Isinasalin sa Latin. Ipinamamahagi sa mga pangunahing opisyal. Sa unang sulat ni Fray Toms, ganito ang nilalaman. Kung ang isang tanggapan ay hindi na nakaluhod sa gabi bago magdesisyon sa umaga, mas mabuti pang isara na ito. Kasabay ng lahat ng ito, bumagal ang makina ng kurya. Sa isang tanggapan ng Vatican na dating may 8 sekretaryo at 5 empleyado para sa press relations, 3 na lamang ang naiwan. At lahat ay may bagong direktiba, huwag magsalita kung hindi nakapanalangin. Hindi lahat ay natuwa. Isang dating undersecretary ang nagbitiw at iniwan ang kanyang opisina na may mga salitang iniwang nakapaskil sa pinto, hindi ito ang simbahan na aking pinangarap. Ngunit isang matandang gwardya ang nagwika, baka kasi hindi pa natin pinangarap ang tamang simbahan. Sa mga dioceses, unti-unting dumarating ang mga circular mula sa Vatican. Hindi ito mga directive na legal. Ito ay mga paanyayang espiritual, pag nilayan ang Juan 15, manatili kayo sa akin. Tapos sa kanyo buin ang inyong programa. Isang obispo saghana ang nagkwento sa liham niya sa Santa Marta. Sa unang pagkakataon, ang aming pastoral council ay nagsimula sa isang buong araw ng pananalangin. Walang proposal. Walang PowerPoint. Pero sa dulo, nanganak kami ng direksyon. Sa Roma, isang misa ang isinagawa ng walang abiso. Si Len Nasie, kasama ang ilang simpleng pari at 2 madre, ay nagdiwang ng Eukaristya sa isang kapilya sa gilid ng Vatican Gardens. Doon niya binigkas sa homilya ang mga salitang naging pahayag ng isang bagong panahon. Hindi tayo tinatawag upang gumawa ng marami. Tinatawag tayo upang manatili sa Diyos. Kung ang ating paggawa ay hindi nagmumula sa pagdarasal, tayo'y hindi mga misyonero. Tayo'y mga gumagawa lamang. Isa pang hindi inaasahang balita, tinanggal ang mahigit 20 honorary titles sa iba't ibang tanggapan. Ang paliwanag. Walang paliwanag. Isang kardinal ang nagkomento, pinagpawisan naming makuha ang mga titulong ito. At ngayon, wala na lang. Sinagot siya ng isang bagong hinirang na obispo mula sa isang maliit na isla, kung ang pawis ay para sa titulo, baka hindi talaga ito serbisyo. At sa mga parokya, nararamdaman na rin ang pagbagal. Isang kilalang simbahan sa Milan ang biglang nagsara ng opisina tuwing Huwebes. Sa halip, isang malaking karatula ang nakapaskil sa pinto, araw ng katahimikan para sa buong team. Muling babalik bukas na may mas malalim na puso. Isang batang lalaki ang nagtanong sa kanyang ina, bakit sarado ang simbahan? Ang ina ay mumiti, kasi, anak, ang Diyos ay hindi laging sumasagot sa tawag. Minsan, gusto lang niyang may makinig. Hindi lahat ay sumasang-ayon. Sa Estados Unidos, isang kilalang blogger Katoliko ang naglabas ng artikulo, Len Nasie, ang papa na huminto sa simbahan. Naging viral ito. Sa ilang bahagi ng Europa, may ilang mga grupo ng laiko ang naglabas ng open letter, kailangang bumalik ang simbahan sa pagkilos. Ngunit sa harap ng ganitong mga sigaw, ang papa ay hindi naglabas ng tugon. Sa halip, sa isa sa kanyang misa, sinabi niya, ang galaw ng espiritu ay hindi palaging mabilis. Minsan, ito'y tulad ng ulan na bumabagsak sa disyerto, tahimik, mabagal, ngunit nakabubuhay. Sa Santa Marta, isang gabi, lumapit si Padre Andres, tagapagsalin ng mga dokumento, at nagtanong. Banal na Ama, hindi ba kayo nag-aalala na iniisip ng mundo na kayo'y tahimik dahil wala kayong plano? Ngumiti si Len Nasie. Ang plano ay nag-ugat sa panalangin. Kung wala pa tayo roon, huwag muna tayong umalis. At sa mga monasteryo, sa mga ermitanyo, sa mga nagtatagong komunidad, nagsimula ang panibagong galaw. Hindi ito revolusyon ng panlabas. Isa itong pagbabagong panloob. Mas kaunti ang mga programa. Mas mahaba ang katahimikan. Sa isang bayan sa Colombia, isang parokya ang nag-anunsyo,
Tatanggalin natin ang 5 aktibidad ngayong taon upang makapaglaan ng mas maraming araw para sa tahimik na pananalangin. Ang mga parishioners, sa halip na magreklamo, ay nagsimulang dumami sa mga oras ng adorasyon. Isang ulat mula sa isang diocese sa South Korea ang nagsabi, mula nang mabawasan ang aming mga outreach events, tumaas ang bilang ng mga taong gustong pumasok sa seminaryo. Sa tanong na bakit, ang sagot ng isang aplikante, dahil sa wakas, naramdaman kong ang simbahan ay naniniwala pa rin sa panalangin. At habang ang Korea ay tumitigil, bumabagal, humihinga, napapansin ng ilan na may kakaibang nangyayari, mas maraming ngiti. Mas kaunting tensyon. Mas kaunting away. Dahil wala nang pinaglalamangan. Wala nang padamihan ng proyekto. Wala nang pagalingan ng presentasyon. Tanging tanong na lang, tunay ba ang panalangin mo? At sa tanong na yon, muling bumabalik ang puso ng simbahan sa tunay nitong sentro, ang presensya ng Diyos. Isang linggo ng pagkabuhay, inaasahang punang fanfare, ng musika, ng ilaw. Ngunit sa taong ito, ang misa sa Vatican ay nagsimula sa ganap na katahimikan. Walang pambungad na salitang pampolitika, walang pagbati sa mga diplomatiko, at higit sa lahat, walang kamera. Sa halip, si Len Nasio ay pumasok ng dahan-dahan, taan lamang ang kanyang brebyaryo at isang simpleng krus na kahoy. Wala ring humilya. Pagkatapos ng ebanghelyo, tumayo siya sa pulpito, binuksan ang Biblia sa Mateo 27, binasa ang mga huling salita ni Kristo sa krus, at pagkatapos wala ng salita. Isinara niya ang aklat, bumaba mula sa pulpito, at lumuhod. Ang kapilya, puno ng mga obispo at pari, ay hindi kumibo. Sa halip, isa-isa ring lumuhod. Ilang segundo. Ilang minuto. Hanggang sa ang katahimikan ay naging presensya. Simula noon, isang bagong tagubilin ang ipinadala sa buong mundo. Ang mga humilya ay maaaring magtapos sa katahimikan. Hayaan nating magsalita ang krus. Hindi ito isang doktrinang ipinalabas sa mga dokumento. Isa itong tahimik na revolusyon na nagsimula sa mga altar. Sa halip na magpakitang gilas ng retorika, ang mga pari ay sinimulang tanungin, sino ang mas naririnig, ikaw ba, o si Kristo? Isang arsobispo sa Poland, kilala sa kanyang mga mahabang sermon, ay nagsimulang baguhin ang kanyang estilo. Sa kanyang sulat pastoral, isinulat niya, mula ngayon, hindi ko kayo kukumbinsihin gamit ang argumento. Hahayaan kong ang krus ang magpaliwanag. Sa mga parokya, isang pagbabago ang naramdaman. Hindi ito dahil sa bagong musika o bagong dekorasyon. Ito ay dahil sa pagbabalik ng sentro. Ang krus ay muling inilagay sa gitna ng altar. Hindi na lamang simbolo sa gilid, kundi presensyang nangingibabaw. Isang simbahan sa Marseille ang nagtanggal ng projection screen sa gitna ng altar upang ilagay ang isang antigong krusipihong matagal nang nakatago. Isang matandang babaeng nagsisimba araw-araw ang lumapit sa pari matapos ang misa. Padre, anya, parang narinig ko siyang muling nagsabing, ako ito, huwag kang matakot. Sa isang retreat ng mga liturgist sa Roma, pinangunahan ni Len Nasio ang unang araw. Hindi siya nagbigay ng lecture. Sa halip, pinatugtog ang isang Gregorian chant at iniwan silang nakaluhod sa harap ng isang simpleng krus sa loob ng isang oras. Pagkatapos, isang tanong lang ang iniwan. Kung aalisin ang lahat ng musika, ilaw, at salita, may matitira pa bang Kristo sa ating mga liturhiya? Kasabay ng pagbabagong ito, isang bagong anyo ng pastoral letter ang lumaganap, mga sulat na walang paliwanag, tanging mga talata mula sa ebanghelyo at tanong sa puso. Sa isang sulat mula sa Papa, 3 linya lamang ang laman. Tumayo si Jesus sa gitna nila at sinabi, kapayapaan sa inyo. Nakita nila ang kanyang mga sugat. At sila'y nanampalataya. Walang komentaryo. Walang pag-uutos. Ngunit isang madre sa Chile ang nagsabing, para bang buong buhay ko ay ipinaliwanag sa 3 linyang iyon. Ang mga misa ay naging mas simple. Mas tuwid. Mas tahimik. Mas totoo. Isang parokya sa Ethiopia ang nagbalik sa orihinal na posisyon ng altar, nakaharap sa silangan. Wika ng kanilang pari, gusto naming sabay-sabay na tumingin sa liwanag. Wala na tayong oras para sa isa't isa lamang. Kailangan nating sabay-sabay tumingin sa Diyos. Habang tumatagal, napansin ang isa pang epekto, dumami ang mga kumpisal. Hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa muling pagdama na may presensya. Ang katahimikan ay hindi kakulangan ng mensahe, ito ang mensahe.
Isang seminaryo sa Vietnam ang nagsimula ng Gabi ng Krus, isang lingguhang pagtitipon kung saan ang mga estudyante ay nagtitipon sa harap ng krus, walang salitaan, tanging presensya. Si L. Lot, ang rektor, ay nagsabi, "Ngayon ko lang nakita ang mga seminaristang umiiyak sa harap ng krus, hindi dahil sa lecture, kundi dahil naramdaman nilang naroon si Kristo." Sa Argentina, isang kilalang kolehiyo ang bumuo ng isang bagong programang tinawag na Teolohiya ng Katahimikan. Hindi ito tungkol sa kawalan ng salita. Ito'y tungkol sa lalim ng presensya. Isang guro ang nagsabi, ang mga unang Kristiyano ay hindi gumamit ng mga mikropono. Pero naramdaman sila ng mundo. At sa mga lungsod na dati puno ng aktibidad, dumami ang mga komunidad na walang pangalan. Walang opisyal na pagkakatatag. Walang marketing. Tanging layunin, manalangin sa harap ng krus, sama-sama. Sa isang bayan sa Guatemala, isang grupo ng mga binata ang nagsimulang magtipon tuwing 2:00 ng madaling araw upang magdasal ng rosaryo sa harap ng krusipihong kahoy sa isang abandonadong simbahan. Wika ng isa sa kanila, walang nagsabi sa amin. Walang nagturo. Pero parang narinig namin kailangan niyang may makasama. Hindi ito nakataka sa mga kritiko. Puro katahimikan. Puro krus. Puro luha. Saan ang sigla? Tanong ng ilang leader sa ilang bahagi ng Europa. Ngunit sa isang pagtitipon ng mga pari sa Roma, muling nagsalita si Len na si, "Ayokong ibalik ang simbahan sa sigla. Gusto kong ibalik ito sa kalaliman. Kapag ang krus ang nasa gitna, hindi natin kailangang sumigaw. Sapagkat ang sugat niya ang nagsasalita para sa kanya." Sa Santa Marta, isang umaga, isang batang madre mula sa Lebanon ang bumisita. Tahimik lang siyang naglakad sa gilid ng pasilyo. Nang makita siya ng papa, tinanong siya, "Anong may tuturo mo sa akin, anak?" Sumagot siya na ang katahimikan ay hindi palaging kawalan. Minsan, ito ay isang salitang mas malakas kaysa sa tanong. Tumango si Len Dace. At sa katahimikan ng krus, naroon ang pinakamatinding panawagan. Habang ang mundo ay patuloy na naghahanap ng novelty, ang simbahan sa ilalim ng kanyang pamumuno ay lumalalim pabalik. Hindi pa atras. Hindi pa layo. Kundi pababa. Sa ugat. Sa pinagmulan. Sa krus. At doon, sa pinakatahimik na yugto ng liturhiya, sa mismong sandaling isinusubo ng pari ang katawan ni Kristo, naririnig ang pinakamaingay na sigaw, "Ito ang aking katawan, ibinibigay para sa inyo." At sa panahong iyon, lumalakas ang loob ng mga dating nanghihina. Dumadami ang mga bokasyon, hindi mula sa mga seminaryong malalaki, kundi mula sa mga baryo, gubat, bundok. Mga batang lalaki at babae na, sa katahimikan ng kanilang gabi, narinig ang tawag ng krus. Isang araw, habang lumulubog ang araw sa Vatican Gardens, si Len Dace ay nakaupo sa ilalim ng punong olibo. Tangan niya ang isang maliit na krus na yari sa kahoy ng lumang bangkong simbahan. "Bakit luma?" tanong ni Padre Emilio, ang kanyang tagapagsindi ng kandila. Sumagot ang papa, "Dahil ang lumang kahoy ay may alaala. At ang alaala ay humuhugis sa pananalig." At sa dulo ng araw, habang ang mundo ay muling naghahanda sa isa pang umaga ng ingay, ang simbahan ay natutong muling tumahimik. Hindi para mawalan ng boses, kundi upang marinig ang tinig ng krus na siyang muling nasa gitna. Walang opisyal na anunsyo. Walang press release. Ngunit sa umaga ng ika-15 ng buwan, bawat konferensya ng mga obispo sa buong mundo ay nakatanggap ng sulat. Ang sobre ay payak, walang logo ng estado, walang dekorasyong panliturgiko. Sa loob, isang papel na sulat kamay, may tinta na tila isinulat sa tahimik na gabi. "Minamahal kong kapatid, ang tanging otoridad na nananatili ay yaong galing sa paglilingkod na nakaluhod. Kapag wala na tayong takot mawalan ng impluensya, makakabalik tayo sa tunay na pastol na umaakay hindi mula sa taas, kundi mula sa gitna." Walang pirma ng tagapagsulat. Tanging ang ipanandang pandagdag Len Dace. Hindi ito doktrina. Hindi ito batas. Ngunit para sa maraming obispo, ito'y tila maikling putok ng kidlat sa gitna ng panahong matagal ng kulimlim. Sa mga silid kapilya, sa opisina, sa pananghalian, binasa ito ng bawat isa. At ang mga hindi umiyak, natahimik. Sa isang diocese sa Kenya, si Obispo Matthias ay unang nagbago ng kanyang schedule. Isang buong linggo kada buwan ay inilaan lamang para sa personal na pananalangin, kumpisal, at direksyong espiritual ng kanyang mga pari. "Wala akong gagawin kundi makinig," anya sa kanyang mga kapatid na pari.
Hindi sa inyo bilang mga manggagawa, kundi bilang mga anak ng Diyos. Sa unang araw, 3 pari lamang ang lumapit. Sa ikalawang buwan, naging 12. Sa ikatlong buwan, lahat ay dumating. Sa Brazil, isang arsobispo sa São Paulo ay nag-utos na alisin ang mga administrative briefings tuwing Lunes. Sa halip, isang kapilya ang binuksan sa mismong gitna ng chancery, kung saan lahat ng empleyado, obispo at laiko, ay tinatawag para sa isang oras ng katahimikan bago magsimula ang linggo. Kung hindi tayo marunong makinig sa Diyos, hindi natin maririnig ang isa't isa, wika niya. Maging sa mga lungsod na sanay sa bilis at politika, ang epekto ay nararamdaman. Sa Munich, sa Paris, sa New York, mga kilalang obispo ay nagsimula ng baguhin ang tono ng kanilang pamumuno. Hindi na sila nagpapatawag ng malalaking forum. Mas madalas silang makikitang kasama ng mga pari sa retreat. Sa likod ng kumpisalan. Sa mga kumbento. Ang isa sa kanila, isang dating kilalang figure sa media, ay nagsulat ng isang liham sa kanyang mga laiko. Naaalala ko ang unang araw ko bilang pari, masaya ako kahit walang kamera. Ngayon, gusto kong bumalik doon. Ang epekto ay hindi nagtatapos sa mga leader. Sa mga parokya, muling nabubuhay ang kumpisal. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa panawagan. Ang mga pari ay hindi na tumatanggap ng appointment para sa planning meeting sa araw ng Biyernes. Lahat ay nakalaan para sa pananalangin at direksyong espiritual. Isang parish priest sa Vietnam ang nagsabi, tuwing araw ng katahimikan, naririnig ko ang tinig ng Diyos sa mga kapwa ko pari. Dati, puro schedule. Ngayon, puro salitang galing sa puso. Sa isang liblib na bayan sa Ecuador, isang grupo ng mga pari ang nagsimula ng tinatawag nilang paglalakad ng puso, isang buwan ng araw kung saan sila ay lumalakad ng tahimik sa paligid ng bayan, rosaryo sa kamay, wala ni isang salita. Hindi sila nagtuturo. Hindi sila nagsisermon. Sila'y naglilingkod sa pamamagitan ng presensya. Isang matandang magsasaka ang lumapit sa isa sa kanila, "Padre, bakit po kayo tahimik?" Ang pari ay ngumiti. Dahil may mas mahalaga pa sa aming sasabihin, ang panawagan ng Diyos sa iyong puso. Sa Vatican, ang Secretariat of Bishops ay nakatanggap ng daan-daang liham mula sa mga obispo sa iba't ibang panig ng mundo, lahat may isang tono, nagising kami. Hindi dahil sa isang dokumento, kundi dahil sa isang panalangin. Sa isang ulat, isang obispo sa Central Africa ay nagsabi, "Wala na kaming Grand Pastoral Congress. Sa halip, may buong araw kaming pananalangin kasama ang mga pinuno ng barangay. Walang programa. May krus. At may katahimikan. At sapat na yon." Sa isang bayan sa Canada, isang obispo ang nakita ng kanyang mga pari na nagsusoli ng mga mamahaling kagamitan ng kanyang opisina. Ang isa ay nagtanong, "Bakit po, obispo?" "Dahil ayokong malunod sa kaginhawaan habang ang krus ay nangangailangan ng paghuhubad. Habang ang balita ay kumakalat sa Santa Marta, walang ipinagbubunyi. Walang memo na ipinapaskil. Tanging ang mga lihim na bulong sa mga pader. Nagbabago ang simbahan. Hindi dahil sa reforma, kundi dahil sa panalangin." Isang obispo mula sa Timog Korea ang bumisita sa Roma upang magpasalamat. Dinala niya ang journal ng kanyang mga pari, kung saan isinulat nila ang kanilang mga karanasan sa araw ng retreat. Binasa ni Len Dacio ang isa. "Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdaman na kailangan kong ipakita na ako'y malakas. Umiyak ako sa harap ng obispo ko at hindi niya ako pinigilan. Pinagdasal niya ako. At doon, naramdaman ko ang Diyos." Itinabi ng Papa ang journal, tumingin sa obispo, at sinabi, "Yan ang pastol. Hindi yung maraming alam. Yung marunong magdasal ng kasama." Habang lumalalim ang kilos ng panloob na reforma, ang mga dating baluarte ng kapangyarihan ay unti-unting nawawala sa sentro. Ang mga career path ng ilang opisyal ay nabuwag. Wala nang sigurado sa posisyon. Ang tanging batayan ngayon, panalangin at presensya. Isang binatang pari sa Roma ang inanyayahang maging tagapayo sa isang kongregasyon. Nang tanungin kung bakit siya ang pinili, ang sagot, "Dahil nakita namin siyang araw-araw sa kumpisalan." Sa isang bayan sa Mexico, ang parokya ay nagpasya na buwagin ang kanilang annual parish fair. Ang halip ay ginugol sa isang 3 araw na pananalangin at adorasyon. Marami ang tumutol. Pero mas marami ang nanatili.
Sa huling gabi ng adorasyon, isang lalaking matagal nang hindi nagsisimba ang lumapit sa altar, lumuhod, at walang salitang lumabas sa bibig, tanging luha. Sa gitna ng mga pagbabago, dumating ang isang tanong mula sa isang obispo sa Alemanya. Banal na Ama, hindi po ba kami mawawala sa mundo kung patuloy tayong tumigil? Ang sagot ni Len Dacier, hindi tayo tinawag para maging sentro ng mundo. Tinawag tayong maging lugar kung saan ang mundo ay maaaring makahanap ng Diyos. Sa Santa Marta, sa kanyang maliit na hardin, si Len Dacier ay may kinagigiliwang gawain. Araw-araw, tumutok siya ng 30 minuto sa isang paso ng basil, rosas, at isang lumang puno ng olibo. Mahalaga ang hardin, sabi niya minsan kay Air Julian. Bakit po? Dahil itinuturo sa iyo ng mga halaman kung kailan ka dapat gumalaw at kailan ka dapat maghintay. Ang pastol, anak, ay isang hardinero. Hindi siya tagasigaw. Siya ay tagabantay ng paglago. At sa buong simbahan, isang bagong modelo ng pastol ang unti-unting lumilitaw, hindi ang mahusay magsalita, kundi ang mahusay makinig. Hindi ang palaging abala, kundi ang marunong huminto. Hindi ang lider na malayo, kundi ang kapatid na malapit sa lupa. Ang mga luma, paunti-unti ay nalalanta. Ang bago, paunti-unti ay namumukadkad. Hindi sa spotlight, kundi sa lilim ng panalangin. Sa lihim ng gabi, habang natutulog ang buong Vatican, may isang liwanag na gising pa rin, ang munting kandila sa kapilya ni Len Dacier. Nakaupo siya roon, tahimik. Walang seremonya. Walang kamera. Tanging ang hardinero. At ang kanyang Panginoon. Walang kampana ang tumunog. Walang anunsyo mula sa Roma. Ngunit sa isang linggo ng Adbiento, sa isang liblib na simbahan sa Mali, nang ang pari ay lumuhod bago simulan ang misa, ang buong kongregasyon, lalaki, babae, bata, ay sabay-sabay na lumuhod kasama niya. Walang utos. Walang senyas. Parang bigla na lamang nilang naintindihan, ito ang dapat. At mula roon, tila may isang hindi nakikitang alon na lumaganap sa mundo. Sa Mexico, isang grupo ng kabataan na dating abala sa mga outreach events ay nagpasya na ilaan ang kanilang mga gabi sa panalangin. Tinawag nila ang kanilang sarili, Los Silenciosos. Wala silang Facebook page. Wala silang proyekto. Tanging isang kapilya at isang kandila sa gitna. Sa Italy, isang parokya ang hindi na gumagamit ng mikropono sa misa. Ang pari ay nagsasalita mula sa puso, hindi upang marinig ng lahat, kundi upang madama ng Diyos. Kung may nais talagang makinig, anya, lalapit siya hindi sa tunog, kundi sa katotohanan. Ang simbahan sa ilalim ni Len Dacier ay hindi lumaki sa bilang. Ngunit lumalim sa presensya. Mula sa Argentina hanggang Vietnam, dumami ang mga adorers. Mga simpleng tao. Karaniwang mga ina. Mga matatandang hindi na makaluhod, ngunit nakatitig sa altar na may luha sa mata. Isang matandang lalaki sa Krakow ang araw-araw na bumibisita sa simbahan nang hindi nagdadasal ng kahit anong formula. Umuupo lamang siya sa harap ng tabernakulo at sinasabi, "Narito ako, Panginoon." At naririto ka. Isang guro sa India, dating agnostiko, ay biglang nag-iba ng ugali. Nang tanungin kung bakit, sagot niya, may isang batang seminarista na nagdasal sa gilid ng kalsada. Wala siyang sinabing salita. Pero ramdam kong nariyan ang Diyos. Ang media ay naguluhan. Anong uri ng reforma ito? Tanong ng isang artikulo sa France. Konservador ba siya? O progresista? Tanong ng isang analyst sa Estados Unidos. Ngunit walang nakuhang sagot. Sapagkat si Len Dacier ay hindi bumigkas ng panibagong encyclical. Hindi rin siya nagtayo ng bagong kongregasyon. Hindi siya nagbukas ng bagong institusyon. Ang ginawa niya, umupo sa harap ng altar. Tumahimik. At sa kanyang katahimikan, ang mundo ay nagsimulang magtanong, at ang simbahan ay nagsimulang sumagot, hindi sa mga salita, kundi sa kanyang pamamaraan ng pananatili. Sa Santa Marta, isang gwardiya ang napansin ang kakaibang pagdaloy ng mga bisita. Hindi na ito mga diplomatiko. Hindi na ito mga negosyante o politiko. Sa halip mga madre, ermitanyo, mga pamilyang may simpleng panata. Isang gabi, may dumating na matandang lalaki mula sa Peru. Humingi ng 5 minutong oras kay Len Dacier. Wala siyang dala kundi ang kanyang baston at isang sulat na isinulat sa papel de liha. Hindi po ako importante, wika niya, pero gusto ko lang pong sabihin, salamat. Dahil sa katahimikan ninyo, natutunan kong kausapin muli ang Diyos. Ang Papa ay walang sinagot.
Yumuko lang siya at pinatong ang kamay sa balikat ng lalaki. Sa mga monasteryong dating halos wala nang tumatawag ng bokasyon, muling naririnig ang tunog ng unang pagkatok. Isang monasteryo ng Benedictine sa New Zealand, na halos magsara, ay biglang nakatanggap ng 3 kabataang lalaking gustong manirahan doon. Nang tanungin kung bakit, isa sa kanila ang sumagot, "Wala akong nakikitang kinabukasan sa mundo. Pero nakita ko ang presensya sa loob ng katahimikan ng kanilang kapilya." Ang lindol ay hindi sa tunog, hindi sa sigaw, kundi sa galaw ng kaluluwa. Sa isang diocese sa Africa, ang obispo ay nagsimulang bumisita sa mga parokya hindi upang magsalita, kundi upang makinig. Sa bawat baryo, pinapaupo siya sa gitna ng mga tao. Walang mikropono, walang anunsyo. Nakatitig lamang siya sa kanila habang sila'y nagkukwento ng kanilang pananampalataya. Isang ina ang nagsabi, "Hindi ko po alam kung anong reforma ang sinasabi nila. Ang alam ko lang, nararamdaman ko ulit ang Diyos sa aming simbahan." Sa mga lungsod ng Europa, ang mga Chapel of Perpetual Adoration ay nagsimulang mapuno muli. Hindi dahil sa event kundi dahil may nagsimulang maupo. Isang babae sa Berlin. Isang lalaki sa Dublin. Isang mag-asawa sa Paris. Minsan, isang reporter ang nagtanong sa isang dalagang nagdarasal sa Notre Dame, "Bakit ka narito?" Tumitig siya sa altar. "Dahil dito ako muling huminga." Samantala, sa Korea, halos hindi mo na maramdaman ang dati nitong pulso. Ang dating mainay na koridor ay naging simple. May mga silid na ginawang oratoryo. May mga opisina na pinagsama upang makalikha ng puwang para sa panalangin. Isang opisyal na dating kilala sa pagiging matigas ang ulo ay ngayon araw-araw na nakikita sa kapilya, nakaluhod. "Bakit bigla mong binago ang buhay mo?" tanong ng isang kaibigan. Ngumiti siya. "Dahil may isang papa na hindi ako pinagalitan. Pero sa kanyang katahimikan, narinig kong kailangan kong magsisi." Sa panahong iyon, isang himalang hindi ginusto, ngunit nangyari, ang simbahan ay muling naging lugar ng pag-ibig. Hindi ng argumento, hindi ng posisyon, kundi ng presensya. Hindi na kailangan ng slogan. Hindi na kailangang sumigaw. Ang mga laiko ay muling nagdarasal. Ang mga pari ay muling nagkukumpisal. Ang mga madre ay muling nagkakaisa. Ang mga seminarista ay muling umiiyak sa harap ng krus. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa Vatican, may narinig si Len Nasi mula sa kanyang maliit na kapilya, ang mahinang pag-awit ng isang grupo ng mga bata na naglilinis ng simbahan. Sumilip siya sa bintana. Walang nakapansin sa kanya. Ngunit mumiti siya. Dahil doon niya nakita, ang simbahan ay muling humihinga. Hindi sa laki ng kanyang proyekto. Hindi sa dami ng kanyang tagasunod. Kundi sa tapat na tibok ng puso ng kanyang mga anak. At sa huling misa ng taon, si Len Nasi ay hindi nagtapos ng kanyang sermon sa salita. Pagkatapos basahin ang ebanghelyo, isinarado niya ang aklat, tumigil ng ilang segundo, at nagsabing, "Ang Diyos ay hindi kailangan ng tagapagsalita. Kailangan niya ng mga saksi." Tumalikod siya, lumapit sa altar, at lumuhod. Sa katahimikan, isang bagay ang bumalot sa buong basilika, isang bigat ng presensya, hindi ng pananabik, kundi ng kapayapaan. Sa Santa Marta, sa kanyang huling liham bago matapos ang taon, isinulat ni Len Nasi, "Maraming nagtatanong, ano ang direksyon ng simbahan? Ang sagot ko, pabalik sa altar. Sa krus. Sa katahimikan. Sa apoy. At doon, makikita natin na hindi tayo nawawala, tayo'y muling umuwi." At sa huling gabi, habang ang buong Roma ay natutulog, si Len Nasi ay muling lumuhod sa harap ng altar. Kandilang maliit ang liwanag, ngunit sapat upang liwanagan ang silid. Wala siyang sinabi. Wala siyang itinuro. Ngunit ang langit ay tila nakinig. Sapagkat sa kanyang pananatili, sa kanyang pagdarasal, sa kanyang katahimikan, ang mundo ay muling narinig ang tinig ng Espiritu. At sa katahimikang iyon, narinig ang isang napakalakas na tunog. Hindi ng lindol sa lupa, kundi ng muling tibok ng isang simbahan na matagal ng tahimik, ngayon, gising na muli. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.